Magandang umaga po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatira o Muslim dito sa Sitio Target. Sitio Target po, tama? Alhamdulillah. Naintindihan po ba yung binanggit o yung sinabi ng naunang naming kapatid patungkol sa Allah? Naunawaan po ba? Kasi kung hindi po, pwede ko po ipaulit sa kanya simula umpisa. Naunawaan po? Okay, ayaw na sila ipaulit. Ustad Ibrahim. So, alhamdulillah at naunawaan nyo. Pasasalamat sa laki ng lumika at naunawaan natin. Ustad, meron ka ba niyang pa-preview? Kasi kanina may nakita ko nakikinig talaga ng gusto. Yung tenga ko dyan. Si bro, ito nakadilaw. Ikaw bro. Yan, makinig ka mabuti, oh. Nakikinig ka mabuti, oh. Baka nakikinig ka na, parang yun. Yan, mga nakikinig, nakikita ko kasi habang nakaupo ko, tinitingnan ko yung mga nakikinig. So, kung isa tayo sa mga nakikinig talaga, inshallah, sa susunod na mga speaker, o may palaro siya o kaya pipili siya ng sino talaga yung nakikita niya nakikinig. So, mashallah, nakikinig siya. So, inshallah, ang i-discuss natin o ang babanggitin natin topic ay nakaalay din kung ano yung sinabi ni Ustad Ibrahim. So, ang kanyang sinabi o kanyang discuss dito ay patungkol sa Allah. So, ngayon, ang na-assign na topic sa akin, bakit nga ba tayo dapat kumilala sa nag-iisang Diyos? Bakit dapat natin kilalanin yung nag-iisang Diyos? Bakit dapat tayo mag-Muslim? O bakit dapat natin isabuhay yung pananampalatayang Islam? Okay? Tandaan natin yon. Unang-unang dahilan, bakit dapat natin kilalanin ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisang Diyos dahil sa kanyang mga biyaya na binigay sa atin. Totoo po ba? Totoo po na ang Diyos ay nagbigay ng maraming biyaya sa atin. Tama? Tama. Kasi maraming mga tao dyan nasa labas na kung saan hindi nakarating dito at tayo ay pinarating ng Diyos, isa na po itong biyaya. Makaparinig tayo ng kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam, isa na po itong biyaya. Yung ating mga paningin, isa na po itong biyaya. Kung bibilhin sa atin ang ating paningin ng 2 milyon, papayag ka ba atin na bilhin yung mata mo, mawawala ka ng mata, bibigyan ka 2 milyon? Hindi, di ba? Sino papayag? Walang papayag sa atin. Nangangahulugan lamang ito na yung biyaya sa atin ng Diyos ay napakalawak, napakarami. So bakit hindi natin siya kikilalanin? Bakit hindi natin siya sasambahin? Di ba? Ang ating mga ugat sa ating katawan, hindi ba natin pinag-iisipan na kung saan hindi ito nagbubuhol-buhol? Hindi ba natin naisip minsan na bakit kayo yung mga ugat sa ating katawan hindi nagbubuhol-buhol? Pero yung charger o yung headset na pinasok lang sa bulsa o yung kanin na pinasok sa bulsa nagbubuhol-buhol, tama po ba? Pero yung biyaya sa atin ng Diyos na binigyan tayo ng ugat, kahit tumambling tayo dyan, magtatakbo tayo, hindi nagbubuhol-buhol. Isa itong biyaya sa atin ng dakilang tagapaglikha na dapat natin ipagpasalamat. Na dapat siya lang yung ating kilalanin. Yung ating mga kilay, biyaya ito ng Diyos. Bakit? Kasi kapag pinapawisan tayo, yan yung pumipigil para hindi sumakit yung mata natin, yung ilong natin. Ano mang sukat ng ilong natin, tamang-tama yung pagkalikha niyan ng Diyos. Bakit? Kasi imagine, kung ang ilong natin nakabaliktad, umulang, malulunod tayo. Tama po ba? Malulunod tayo. Pero yung Diyos, napaka-mainam na tagapaglikha. Ginawa niya yung ilong natin nakagantong forma para kahit malakas yung ulan, hindi tayo malulunod, hindi pa masukan ng tubig ang ating ilong. So mga magulang kapatid, yung mga biyaya na kung saan pinakamasa natin ngayon sa makamundong bagay, kung ano man meron tayo dito sa mundo, mauubos yan. Ang pera, mauubos yan.
ang ipapamigay namin kakaunting regalo, mauubos yan. Ano man ang ipapamigay, mauubos. Pero sinabi ng sugo ng Allah, sa Propeta Muhammad, sumakan niya daw ang kapayapaan. Sabi niya, Laysa al-ghina an kathrati al-arab, walakin al-ghina ghina an-nafs. Sabi niya, hindi timbangan ng tunay na yaman ang kayamanan na meron ka dito sa mundo. Bakit? Mawawala yun. Gaano ka man kayaman, mauubos yung pera mo. Mawawala yan. Pero ang tunay na yaman, sabi ng sugo ng Allah, ang katratit rinanaks, yung yaman mo sa iyong sarili. Yaman na kung saan makukontento ka kung ano man binigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa likod ng iyong pagsisikap. Ito yung yaman na kung saan hindi mauubos yung ating pagiging makontento. Mga magulang kapatid, yung pagiging kontento o pagiging yaman o yaman ng isang tao ay nakadepende sa kanya. Kung paano niya papahalagahan yung biyaya na meron siya. Isang kwento na kung saan nabanggit sa isang libro, sabi doon, may isang manlalakbay. At sa paglalakbay niya, meron siyang nakitang tent. Alam naman po natin yung tent, di ba? Sabi natin kubo, kung sa atin. Kubo, na kung saan meron doon sa loob na tao na palaging pinaulit-ulit, sabi niya, Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin min ibadihi tafdila. Sabi sa ating wika, pasasalamat sa dakilang lumikha dahil ginawa niya akong mainam o pinagpala niya ako sa ibang mga alipin ng tunay na pagpapala. Nung pumasok yung manlalakbay, sabi niya, Assalamualaikum, maaari ba pumasok? Sabi nung tao sa loob, Waalaikumsalam, pasok. Nung pagkapasok niya, nung manlalakbay niya yun, nagulat siya. Dahil yung nadatnan niya, na palagi nagpapasalamat sa Diyos, sa tagapaglikha ay bulag. Hindi lang yung bulag, putol pa yung kamay. Allahu Akbar. So yung manlalakbay, sabi niya, paano mo nagagawang magpasalamat sa Diyos gayon ikaw ay bulag? Hindi ka nakakakita. Putol pa yung kamay mo kasi yung tao na sa loob ng kayma ng tent ay tinamaan ng sakit, nabulag, naputol yung kamay. Sabi ng bulag sa loob ng tent, sabi niya, hindi ba binigyan ako ng Diyos ng bibig na kayang makapagsalita at sabihin sa mga tao ang aking pangangailangan, alalahanin ng dakilang tagapaglikha na hindi ibinigay sa mga taong hindi nakakapagsalita? Sabi niya, pasasalamat sa dakilang tagapaglikha dahil ginawa niya akong mas mainam sa mga taong yaon na hindi nakakapagsalita. Pangalawa, sabi niya, hindi ba binigyan ako ng tenga para makinig sa tama? Gawin ng tama, iwasan ng mali, na hindi ibinigay sa mga taong walang pagdinig. Sabi niya, pasasalamat sa dakilang lumikha dahil pinagpala niya ako ng higit sa mga taong dingin, yung hindi nakakarinig. Panghuli, sabi niya, hindi ba binigyan ako ng Diyos ng tamang pag-iisip para sundin ang tama, sambahin ng Diyos, iwasan ang mali, na hindi ibinigay sa mga taong wala sa katinuan, mga taong balik. Tayo, binigyan tayo ng Diyos ng katinuan. Dapat gamitin natin ito, mga magulang kapatid. Gamitin natin ito para sambahin yung naging isang tagapaglikha. So, nangangahulugan lamang na yung pagtingin natin, yung yaman natin, nakadepende kung paano natin titingnan yung mga biyaya sa atin ng Diyos. Ito yung unang-una. Pasalamatan natin ang Diyos. Tingnan natin yung mga biyaya sa atin. Bakit hindi tayo magiging matuwid na Muslim? O bakit hindi natin sasambahin yung Allah? Ngayon binigyan niya ako ng malusog, na kalusugan o magandang kalusugan. Bakit hindi natin siya sasambahin? So yun yung una. Dapat sambahin natin siya. Alamin natin yung mga biyaya na ibinigay sa atin. Pangalawa, tayo ay dadatnan ng kamatayan. Opo, wala pong exempted sa atin. Kapag ginawilan tayo ng buhay, lahat tayong mga tao, lahat tayo na nilikha ng Diyos, ako at ang aking mga kasama, hindi exempted sa kamatayan. Anumang oras,
ay babawian tayo ng buhay. Lahat po tayo. Walang exception. Kahit ako, kahit sino man sa atin, babawian tayo ng buhay. Pero bago yun, bago bawiin ng dakilang tagapaglikha, yung buhay na pinahiram sa atin. Yung buhay natin, pinahiram o sa atin na? Ha? Pinahiram. Sino nagsabi na sa kanya na yung buhay niya? Meron ba dito? Wala, di ba? Kasi, halimbawa, kung sa'yo na yung buhay mo, syempre, sasabihin mo sa Diyos, huwag mo na bawiin, ya Allah, o aking Panginoon. Kasi, binigay mo na sa akin eh. So, yung buhay natin, mga magulang kapatid, hiram lamang. Wala tayong kaalam-alam kung kailan babawiin ito ng Diyos. Tama, mali? Tama, di ba? Minsan, merong naglalakad lang, nadapa, tumama yung ulo, tumatay, nasawi agad. Di ba? Meron naman, kakakain lang, biglang naglakad sa kalsada, nasagasaan, namatay. Di ba? So, dapat, bago bawiin ng Diyos yung buhay na ipinahiram sa atin, ay dapat kilala natin siya. Naunawaan po? Kilala natin yung nagpahiram sa atin. Kasi lugi naman tayo, kung yung nagpahiram ng buhay sa atin, ay hindi natin kilala. Halimbawa ako, o may tao na nagpahiram sa iyo ng kayamanan, ng pera, dahil walang-wala ka talaga. Para lang may pambayad sa ilaw, may pambayad sa anumang pangangailangan, pambili ng bigas, pinahiram ka niya. Magpapasalamat ka ba doon sa nagpahiram sa iyo? Siyempre. Kasi binigyan ka niya na pinaluwag niya yung bagay na kung saan nahihirapan ka. Paano pa kaya yung Diyos na nagpahiram sa atin ng buhay? Bakit hindi natin siya kilalanin? So dapat, mga magulang kapatid, kilalanin natin si isang Diyos na sinamba ng lahat ng mga propeta. Kung sinong Diyos ang pinapakilala ni Kuya Bob, kilalanin natin. Pinapakilala ni Kuya Bob yung Diyos na nag-iisa, na naglikha sa atin, nagbigay ng biyaya, kilalanin natin dahil babawin niya yung buhay natin, anumang oras. Pangatlo at panghuli, lahat tayo, Musliman o Kristiyano, naniniwala sa paraiso at gusto makapasok ng paraiso. Sino gusto makapasok ng paraiso? Taas kamay. Si Tatay, bigyan mo si Tatay na unang magtaas ng kamay. Siya ko lang napansin eh, Tatay. Ito nagmamamag yan. Oo, nakita ko, gumano na agad yung ng kamay eh. So, lahat tayo, Musliman o Kristiyano, gusto makapasok ng paraiso. So, dapat, kung gusto natin makapasok ng paraiso, anong requirement o anong susi sa pagpasok sa paraiso? May nakakalam po ba? Sino nakakalam? Susi sa pagpasok sa paraiso. Para makapasok ka. Ha? Meron ka na bro eh. Meron ka na eh. Diba? Hindi. Ikaw susi ka. So, sino nakakalam? Ha? Ayun, anong susi mo? Sasampahin si Allah. Dapat kilala mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kilala mo ang Allah. Bigyan ng premyo, Chef. Bigyan. So, di ba? Imagine, isipin natin, na makakapasok ba kami dito kung hindi namin kilala si Kuya Bob, si Ima, kung hindi namin kilala, makakapasok ba kami dito? Hindi. Kasi hindi sa amin o hindi namin kilala yung nagmamayari o yung namamahala. Paano pa kaya sa paraiso ng Diyos? Diba? Kung ibang sinamba natin, sumamba tayo sa ribulto, sumamba tayo sa santo, sumamba tayo sa ganyan, sumamba tayo sa ganito, sumamba tayo sa puno, sa araw, o sa anumang bagay, tingin natin mapapapasok niya tayo sa paraiso? Hindi. So sino magpapapasok sa atin? Diyos, si Allah. Ang Allah magpapapasok sa atin. So nararapat sa isang tao na kilalanin yung nagmamay-ari nito. Kasi kahit anong iyak natin o iyak namin, kung hindi namin kilala yung namamahala dito, hindi kami makakapasok dito. Ganun din sa paraiso. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakapasok ng paraiso kapag hindi natin kilala yung nagmamay-ari nito. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
At naway dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na igabay niya tayo lahat sa pananampalatayang Islam at pagsama-samahin niya tayo sa kanyang ipinangakong paraiso. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang umaga po sa inyong lahat. At ang susunod na magsasalita